Awiting Bayan. Sa videong ito ay matutuklasan natin ang kahulugan, katangian at halimbawa ng awiting bayan. Ano ang awiting bayan? Ang awiting bayan ay tradisyonal na awit na nagpapahayag ng opinyon, damdamin at karanasan ng mga Pilipino. Ito ay naglalarawan ng pang-araw-araw na buhay, kaugalian at kasaysayan at tumutulong sa pagpapaunlad ng pagkakakilanlan. Likha ng karaniwang mamamayan, ito'y madalas na itinatanghal sa mga okasyon tulad ng pista, kasal at iba pa. Sa awiting bayan, makikita ang mga kwento at aral na nagmumula sa kulturang Filipino. Ito'y hindi lamang isang sining, kundi salamin rin ng buhay ng mga Pilipino. Sa forma at musika na may tugma at sukat, ang awiting bayan ay nagpapahayag ng mga paniniwala at tradisyon ng mga tao. Mahalaga ito sa pangangalaga at pagpapatuloy ng mga katangiang kaugalian ng mga Pilipino. Ang Pilipinas ay isang bansa na mayaman sa mga awiting bayan. Ang mga ito ay malalim na nakaukit sa puso ng bawat Pilipino at nagsisilbing salamin ng ating kultura, kasaysayan at mga paniniwala. Isa rin itong makasaysayang bahagi ng ating pagka-Pilipino na nagpapakita ng ating natatanging pag-uugali at pananaw sa buhay sa pamamagitan ng awit o musika. Sa bahaging ito, ating tatalakayin kung ano ang awiting bayan, mga katangian, uri, kahalagahan at mga halimbawa ng awiting bayan sa Pilipinas. Ang mga tugtuging pambayan, awiting bayan o kantahing bayan sa Pilipinas ay mga awit o musika ng mga Pilipinong ninuno at hanggang ngayon ay kinakanta o inaawit pa rin. Halimbawa ng mga awiting ito ay Leron-Leron Sinta, Dalagang Pilipina, Bahay Kubo, Atin Ko Pong Singsing, Manang Biday at Paro-Parong Bukid. Nananatiling paksa ng mga awiting bayan ang katutubong kultura. Pinaksa ng mga awiting bayan ang tungkol sa damdamin ng tao, paglalarawan at pakikitungo sa kapaligiran, kahalagahan ng paggawa, kagandahan ng buhay, pananalig, pag-asa, pag-ibig, kaligayahan, kalungkutan at paglalahad ng iba-ibang ugali at kaugalian. Ngayon, puntahan natin ang mga katangian ng awiting bayan. Una, ang pagsasalaysay ng karanasan at tradisyon. Ang mga awiting bayan ay naglalarawan sa mga karanasan ng mga tao sa isang partikular na lugar o panahon. Pangalawa, ang kasimplihan ng mga salita. Ang mga awiting bayan ay gumagamit ng mga simple at madaling maunawaang salita na madaling maalala at maaring kantahin ng lahat. Pangatlo, may sukat at tugma. Ang mga awiting bayan ay binubuo ng mga saknong na may sukat at tugma. Pang-apat, may melodiya. Ang mga awiting bayan ay pinapalutang sa melodiya na sumasalamin sa damdamin ng awit. At ngayon, puntahan natin ang kahalagahan ng awiting bayan. Ang mga awiting bayan o folk songs ay mahalaga sa kulturang Pilipino dahil sa mga sumusunod na dahilan. Una, ito ay nagsasalamin ng kultura at kasaysayan. Ang mga awiting bayan ay nagbibigay ng malalalim na silip sa kultura at kasaysayan ng isang lugar o bansa. Ang mga ito ay nagsasalaysay ng mga kwento, karanasan at tradisyon na inilipat mula sa henerasyon hanggang sa susunod na henerasyon. Pangalawa, edukasyon. Ito ay maaaring gamitin bilang kasangkapan sa pagtuturo ng mga lokal na tradisyon, kultura at kasaysayan sa mga bata at kabataan. Pangatlo, pagpapahayag ng damdamin at kaisipan. Ito ay nagpapahayag ng damdamin at kaisipan ng mga tao. Maaring ipahayag ang mga saloobin ukol sa pag-ibig, pamilya, trabaho, digmaan, relihiyon at iba pang mga paksa na sumasalamin sa buhay ng mga tao. Pang-apat, pagkakaisa at pagkakakilanlan. Ito ay nagsisilbing sangkap sa pagbubuo ng pagkakaisa at pagkakakilanlan.
Ang pag-awit ng mga awiting bayan sa mga okasyon o pagtitipon ay nagpapalakas ng ugnayan ng mga tao at nagpapahayag ng kanilang kolektibong pagkakakilanlan at pagpapanatili ng wika. Sa pamamagitan nito, ang mga salitang lokal at mga diyalektong maaaring makalimutan na dahil sa modernisasyon at globalisasyon ay napapanatili at naipapasa sa susunod na henerasyon. Ngayon puntahan natin ang mga uri ng awiting bayan. Una, ang kundiman. Ito'y isang uri ng awit ng pag-ibig na nagpapahayag ng pagmamahal, pagpapakasakit at pagsasakripisyo. Inaawit ito kapag dumadalaw o nangaharana sa nililigawan. Pangalawa, balitaw. Ito ay isang tradisyonal na romantikong awit mula sa Visayas na ginagamit din sa panliligaw. Pangatlo, kumintang. Ito'y isang uri ng awit na nagtatampok ng mga kwento ng pakikipaglaban, pakikidigma at kabayanihan. Pang-apat, pananapatan. Ito ang pangaharana sa Tagalog na may layunin na maipahayag ang pag-ibig sa isang tao. Panglima, uyayi. Ginagamit para sa pagpapatulog ng bata. Pang-anim, Diona. Ito'y isang awit na ginagamit sa pamamanhikan o kasal. Pampito, suliranin. Isang uri ng awit sa paglalayag o pamamangka. Pangwalo, talindaw. Isang uri pang awit sa pamamangka. Pangsyam, dalit o imno. Isang uri ng awit panrelihiyon para sa pagpupuri, pagluwalhati at pasasalamat sa Diyos. Pangsampo, dungaw. Ito ay awit sa patay o pagdadalamhati ng mga Ilocano. 11, sambutani. Isang uri ng awit ng pagtatagumpay. 12, pangangaluluwa. Ito'y awit sa araw ng mga patay ng mga Tagalog. 13, maluway. Isang uri ng awit para sa sama-samang paggawa. 14, kutang-kutang. Ito'y isang uri ng awiting ginagamit panlansangan. At panghuli, rawit-dawit. Isang uri ng awit ng mga lasing. Tandaan, bilang pagtatapos, ang mga awiting bayan ay hindi lamang simpleng awit na nagbibigay aliw sa ating pandinig. Ito rin ay nagpapahayag ng kultura, mga paniniwala at mga karanasan ng mga Pilipino. Ang bawat salita, bawat tugtog at bawat melodiya ay nagpapahayag ng isang kwento, ang kwento ng ating lahi. At dito nagwawakas ang ating aralin tungkol sa awiting bayan. Muli, huwag kalimutang i-subscribe ang Asignaturang Filipino para sa karagdagang kaalaman. Maraming salamat po.